Totoo na ito, partner. Totoo na. Amen. Alam niyo po, ang mga senior, it's a wonderful age. I wonder where I left the key. I wonder where... So, salamat po, Pastor Manay, sa muling pagkakataon. And to you guys for being there always sa gawain ng mission. Kayo ang backbone ng aming courage, kayo ang backbone ng aming vision na merong sa likod namin ay tumatayo. Otherwise, ay hindi po namin hindi kayo maglalakas loob na to launch into deeper seas kung wala po kayo. Kaya sa mga members po ng church and from other churches, kayo po ay I give commendation because totoo po yan. Kayo po ang aming lakas ng loob. So salamat po. Thank you for staying the course, for standing by. Tumayo po tayong lahat as we get into the Word of God right away. At of course, ang ating pong text, I will just pray, ay yung Luke 19:13, but I'm going to swerve into another spot of the scripture. Ang sabi po sa Luke 19:13, which is our theme for this year, is Occupy Till I Come. Let's pray. Dear Lord, every time po na may mga preachers na tumatayo and I would ask yung katabi ko, sino siya? It is always a heartwarming truth na may mga bagong sibol na tumatayo sa gawain. It's always a joy na merong mga gawain na saan yun? Taga saan siya? Sapagkat nagsasabi lang ito na tuloy-tuloy ang pagtatayo ng mga gawain, pagsusugo ng mga kabataan, ng mga men. At yan po ang Panginoon ang aming lakas, pag-asa sa ngayon at sa mga darating na panahon. Salamat po at ang almansa ay hindi naging pabaya at hindi naging malamig sa tungkulin na ito na ipagpatuloy, to occupy, hanggang kayo po ay bumalik, Panginoon. Salamat po sa mga patutuong narinig namin, sa mga kamanggagawa, sa mga kapatiran, sa mga tanging bilang. At tunay po, Panginoon, na wala pong ibang lugar that we will swap at this, na itong moment na ito that we can be together sa ganito pong hangarin na muling itaas, itanyag, ipagpunyagi ang gawain, ang damdamin, at ang pangitain po ng mission. Kayo pong laging may taas, Panginoon, hanggang kami merong lakas, may pagkakataon, gamitin niyo po kami. Huwag kaming lumiko sa kaliwa, sa kanan. Tuloy lang, Panginoon, tuwid ang aming pagtingin sa inyong tawag, Panginoon. Marami pong salamat. Gabayan niyo po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Salamat po. Makaupo na po ang bawat isa. Dito po tayo sa Matthew 25. If you would open your Bibles, please, to the book of Matthew 25. Yan po ang ating magiging lugar ng ating pong pag-aaral po ngayong hapon. Ang ating, of course, pag-aaral ay Occupy Till I Come, which is the theme itself. Dito po sa 25 kapitulo ng Mateo, meron po ritong 3 istorya, 3 kabanata. Meron ding 3 commendation. May 3 pagbibigay pugay. At meron din pong 3 denunciation or indictment na condemnation in a way dito po sa kasaysayan na ito. Titignan po natin yung 3 na yon, so diretso na po kagad tayo sa una. Again, there is 3 narratives, 3 commendations, 3 denunciations. Let's move to the first right away. Puntahan po natin kagad yung una po. Ang una po dito ay meron po tayong 3 tutukuyin dito sa ating pag-aaral.
na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng denunciation. The Lord denounced these people. First, because they did not prepare. The second, they did not dare. And the third one, they did not care. They did not prepare, did not dare, and did not care. Puntahan na po natin ang kasaysayan. So, bago po maging mga ice candy yung mga nandyan sa bandarian. Bibilisan ko po ito. Pangako ko po. Pwede po kayong lumipat po. Pwede po kayong lumipat dito. Alam ko pong napakalamig po dyan. Pastor, okay. O missionary, dyan po kayo. May gawain pa kayo. Ayaw po nang maging monumento kayo dyan. Let's move on to the first one. Right away. The first is the story of the foolish virgins. Alam niyo po yung kasaysayan na yan. We will not take them one by one or verse by verse anymore. Ito pong sabi po doon sa verse number 8, just one verse out of verses 1 to 13. Okay? Sinabi po dyan, and the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. The first is, these ladies, they did not prepare. Now, nung si Pastor, yung pong aming kamag-aral ni Pastor Manay ay kinuha na ng Panginoon. Sabi mo nga, final graduation talaga. Tunay na graduation po niya. Last October ba yun, Pastor? O 2 years ago? Last lang? Kailan ba yun? 2 years na, no? How time flies. Ano? Ang bilis ng panahon. Si Emily lang ang naiinip eh. Nung namatay po si Pastor Fred, nagkaroon ng bakante sa church sa Alaminos po. Halimbawa lang po, merong isang preacher po dito sa Almansa at sinabi niya, Pastor, wala nang preacher doon. And of course, may prayer request sa mga churches natin. What if sabi nung isang preacher, Pastor, I'll try. Try ko. I have the desire. Hindi basta idadali ni Pastor Manay as a matter. Hanggang ngayon nga, totoo niyan, wala pa talagang itinatalaga. Why? Kasi trying is not enough. Subukan natin. It won't work. Even if you have intense desire, it won't work. You've got to undergo training. You've got to prepare yourself. Sabi mo sa preacher mo, ganun ba Brad, may calling ka? O sige, kung talaga may calling ka, mag-aral ka sa Bible School. Prepare yourself. Si Pastor Bicol yan po, yung kanyang vision na ginaya dito sa Cavite, lahat halos ng bayan sa Cavite ay sinakop nila ng ebanghelyo. Aba, hindi po yan randomly naganap. Hindi po yan nalaglag na bayabas sa puno dahil sobrang hinog. No, pinlano po yan ni Pastor Vic. Kanyang inupuan po yan. Kanya po talaga, ang totoo niyan, maliliit na bata pa, binibiktima na niya. O, ikaw, magkurbata ka, pastor ka eh. Di ba? Pag nakita yung batang babae, o ikaw, asawa ka ng pastor, di ba? Bata pa, bini-brainwash na. So it was not a result of something na parang randomly. No. Talagang ginawa niya ng blueprint. Kahit saan kami mapunta niya, pag meron nakitang medyo matikas, sasabihin niya, uy, alam mo, magpapastor ka. Siyempre may mga kabataan, hindi na makatulog sa mga sinasabi ni Pastor B. That's where the dilemma is. Kaya kahit mga members, hindi maging tapat, halimbawa sa larangan ng pagbibigay. You know why? Because they simply try. Okay, subukan ko magbigay na ikapo. Subukan ko magbigay ng first fruit. No! Alam mo, katulad pag inimbita mo yung mga tao, simba tayo. Pag sinabi sa inong tao, sige, subukan ko. Ayun, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa. If you want to have something inculcated into your spiritual reflex and system, dapat you've got to train that thing na maging bahagi ng buhay mo. Katulad po ng pagbibigay. Hindi ba? Tingnan nyo.
Pag hindi ka nasanay dyan, magkakaroon tayo ng mga stewardship conferences. After the conference, parang may bagahayan eh. Up for a while, mataas ang offering. For a while, giver yan. Natouch yan eh. Nag-commit pa yan eh. Pero down the road, makita nyo, mawawala ulit yan. You know why? Because it was just like parang nag-injection lang, nakadurog lang, humay lang. Pero hindi talaga siya nag-sink in sa kanyang system na giving, regardless, may utang ka, may notice of disconnection, may pera ka, wala. You give because that's a commitment from God and to God. Yan po yung system. You've got to prepare for it. It's not only to be inspired by a message because it would flicker. You've got to go and subject yourself to it. Kaya nga sa mga gym, may training coach eh. Kaya nga, minsan yung on deck, naalala ko talaga si Pastor, di ba? Ang ating missionary. Pag narinig mo na yung on deck, yung boses na yan, parang yung panahon ng gabi ng lagim. Alam mo yung panahon na yon, hindi ba? Yung Proverbs 22:6, yan ang kanilang masteral course eh, di ba? Mga bata tinetrain. Ibig sabihin ng train up a child, the word train means prepare for a contest. And one of the Hebrew meanings ng ugat ng word na yan is to strangle, to choke. Sakalin mo. Isabihin, yung pong word train na yan, hindi lang basta yan, basta lang train, kundi talagang merong pakikipagbuno. Sakalan talaga yan. Because little children, by nature, they would grow up even without teaching them to do negative things. Gagawa yan ng hindi bagay. So merong wrestling talaga. You've got to choke. Kailangan talagang, meron talagang sakalan. Because you've got to strangle them and what? Tanggalin mo yung air supply sa mga ibang bagay na hindi maganda sa kanilang buhay. Kaya nga sa Japan, di ba? Di ba sa Japan po, alam naman po niyan, ang edukasyon po sa mga Hapon, hindi nagsisimula sa 1+1. You know that, di ba? Yung kanilang mga maliliit na bata, sinisimulan nila yan sa mga character, virtues, values, independence, honesty, respect. Ganon sila bago mag 1+1. Kaya hanggang ngayon, magugulat po kayo, makakaparinig pa rin kayo ng mga kwento ng Pilipino ng mga turista doon na pag pumunta, naiwanan yung camera doon sa CR, binalikan nila ng hapon, ano doon? Di ba? Naiwan mo yung, tumawag ka, naiwan mo yung wallet mo doon, balikan mo mamayang gabi, nandoon. I've heard, hanggang ngayon, ganyan ang kwento. Dito nasa loob ng bag mo. Pastors, sandali lang ha, huwag muna kayo makinig. Amin-amin lang muna ito. Sinasamantala natin kasi, pastor itong mga leader natin, meron din mga dapat tayong sakalin sa katawan natin. There are also some things that we need to choke and strangle sa buhay po natin. Pag pinakawalan natin yung mga monster na yan, it would ruin such a beautiful landscape ng buhay po natin. I'm not talking above your heads because it's going on. Napakasakit sa puso natin pag meron na naman tayo narinig, kulang na nga tayo, konti na nga tayo, nababawasan pa. Nagpunta ako doon sa isang lugar, sa isang probinsya. Pagdating ko doon, in one province, Pastor Manay, you won't believe this, 3 Baptist pastors nasa kulungan with different cases of immorality. Sabi nung isa, kasi naririnig namin dyan sa Luzon, kahit naman daw nahuhulog sa tulay, kahit naman magkano, pinagpapala naman ng Diyos. No, I heard that. I'm not kidding. Pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala, oo. Pero wag nyo nang isama ang Diyos. Ibig mo sabihin, nabubuhay ka sa immoralidad, magpapalain ka ng Diyos. Pinagpapala, period. Because Satan can also bless. Hindi yan para may ng attendance, maganda ng facility, fancy this, and you drive. No. Sabihin mo na lang pinagpapala, period. Huwag mo naman kalad ka rin ang Diyos. They plan it down. Nakita niyo yung vision? Yung 20 kanina pinakita ni Pastor Manay? Yung vision, ano yun, Pastor? Yan, Vision 2020. 20.
Hindi po yan basta, narinig ko yan 20 years ago nung sinabi ni Pastor Mac, I think one of the conferences that we had, sabi niya, kailangan magkaroon kami ng vision. Kailangan 1 year ganito. Narinig ko siya, nandoon sa kay Espinosa ba yun? Nandun na, Ma'am San, doon na. They worked on it. They spent. They burned the midnight oil. They exerted so much effort. Siguro nagkaroon mga conflict pa yan, mga struggle pa yan. But looking back, it's a very satisfying endeavor to see that because they prayed, they planned, and they prepared, mission accomplished. That's where it works. Kaya nga si Pastor Vic, tingnan, pag tinanong niyan, Pastor Vic, ano nangyayari sa buhay mo? Nako, andun. Pero kaming mission ngayon sa La Union, yan, si Pastor Renren. Oh. Katapos, sabi pa niya, tingin ko, magmi-mission pa ako sa Bicol, iiwanan ko tong church namin. Pupunta pa ako sa Bicol. Talagang pagka-senior na ko, ano na sinasabi. Tama ka eh. Okay na ako. Pinatatawad na kita. Natatawad na kita. Sabi ni Pastor Missionary Odeo Campo kanina, hindi. Salamat po kay ganito. Salamat po kay ganito. Yung mga nagsusupport. Naku, yung mga hindi ko po nabanggit, patawarin niyo po ako. Sabi gano'n. Hindi ka namin patatawarin. Puputulin namin yung support. Kaya next time, ilista mo. Tapos, pag tinanong mo yan, lilipat. Bili mo, at the age of almost 70 na, di ba? Punta raw daw siya. Tapos, ito pinakamaganda. At sabihin, marami siyang tinatrabaho, pinaplano. Ngayon, ang tinaplano talaga niya, yung pinakapundasyon ng kanyang ministry. Kahit nawala na siya, yan ang magiging legacy niya, basketball court. Ladies and gentlemen, nothing comes cheap nor peanuts. You've got to spend blood, sweat, and tears. Itong building na ito, look at this. Di ba? Enjoying this very nice building. Pera po ito ng mga members. Kaya minsan, meron po tayong, di ba meron tayong doon sa ating symposium yung SOCA, State of the Church Address. We are directed to present the past achievements and the plans for the next year. Black and white, big or small, more than likely 80% of those that you would lay down on the table with blueprints, mangyayari po yan. Kaya hindi pwede po yung, kaya minsan di ba pag may conference, mga pastor, kumusta ka? Di ba ang sagot natin minsan, eto buhay pa. Pag ganyan ang sagot, walang nangyayari. Pastor, kumusta? Kumusta ba, Brad? Brad, kumusta? Alam mo, sa biyaya lang ng Diyos. Alam mo, sa biyaya ng Diablo, hindi ba? Sa Diyos naman talaga ito. Di ba? Maganda yung pag tinanong, kapatid, kumusta ba? O Brad, nung last Sunday, nag-baptize kami. Brad, sa next Sunday, meron kami mission na ito sa Bataan ngayon. Di ba? Kita nyo, di ba bago yung mission na yan? Yung surprise number nila, tama po, talagang kagila-gilalas po yung kanta nyo. Talaga pong, huwag nyo na pong uulitin yan sa susunod. Di ba? Kasi po, kailangan natin prepare. Hindi surprise number, prepared number. Ano po? Biro lang po yun. Baka naman matisod. Biro lang. I'm just showing you the significance, the dynamics of the essence of preparation. Handa-handa po. Ako nga po, tingnan nyo, yung preaching kong ito, 1 month advance, napunta na ako rito eh. Sipin nyo yan, wala pa kayo, nandito na ako. No, the word wise. Alam niyo po yung salitang wise dito. The wise, the Greek word is phronimos. Compared to the foolish, it means prudent. It means mindful of one's interest. Did you notice how Missionary Ocampo presented his ministry?
If you are very keen, napansin niyo yung sabi niya. Pagpunta ron, hindi lang basta diretso, ituturo mo yung it's a different story. Sabi nga, there's 1,000 ways to skin a cat, di ba? Each stroke, iba-iba. So, napansin yung sabi niya ron, pagpunta ko ron, I studied the language. I studied the culture. I studied this, blah, 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 blah. Napansin niyo po yung term na ginamit pa niya, meron pa siyang ginamit na, and then we contemplated. Tama ba yung Brad? May ginamit ka kanina doon? Ang bibigat nun pang ACE lang yun. Alam mo naman kami. Alam nyo kasi, although naman kami ni Pastor Manay nung high school, hindi naman sa pagmamalaki talagang, di ba, nung grade naman namin talaga kahit sa Bible school, puro line of 9. Straight line of 9 po kami, sa kanan. 59, 69, 79, no? At least, line of 9. Contemplated. Then sabi doon, you've got to be creative with your approaches. Those words imply preparation, deep thinking. Sa Tagalog, pinag-iisipan mong maigi. Yun po yung ito. Kaya ito pong kaibahan nitong dalawa na ito, itong mga 5 babae na hindi nagdala ng langis, na merong lampara, na yun ang trabaho nila, pailawin yun, hindi nila binigyan ng pansin. Hindi sila nagtuon ng isip. Hindi nila pinag-aralan. One of the characteristics of multimillionaire folks today, they burn the midnight oil, ladies and gentlemen. Actually, tingin natin sa mayaman, relax na. No. Magdugulat ka, damor ang trabaho nila, pastor. Talagang mas lalong walang pahinga yung mga yan. And this is not a surprise. Now, tingnan niyo po ito. Hindi naman ito biglaan yung situation. They have time to prepare. Not only that, they have the money to buy. Di ba bumili sila afterwards? It was basic. Kailangan yung langis nung lampara para umilaw. Where does the failure lie? Hindi nila pinag-isipan. And that's the first denunciation. Foolish. Hindi kulang sa kakayahan, hindi kulang sa supply, sa utak. Merong naalala ko, one of the missionaries. Sabi ng isang missionary dun sa Amerika, na Kano. Sabi niya, you know, who is the foolish, pinaka-engot na tao sa mundo? Sabi niya, no, sir. Ang pinaka-engot na tao sa mundo, yung nawalan ng gasolina, nagdadrive. Ano? Isipin mo, meron na dong fuel gauge. Sinasabi na ron, empty na. Yung ipo doon, hindi po yun enough, empty po yun. Ang ibig, empty po yun, hindi enough. Kasi mga Baptist, alam mo, di ba, Baptist, walang enough, di ba? Empty po yun. Pagkatapos meron ka ng mga nakikitang mga gasolinahan. Nakikita mo naman. Tapos meron ka pang misis na, alam mo yun, ang misis, uy, karga ka na, maubos na yan. Di ba? Ngayon, nawalan ka pa ng gasolina, at talagang ibang utak na yan. Ibang usapan na yan. Kaya tawag mangmang, simply foolish. They did not take time to prepare. Ladies and gentlemen, given a closer look, the beautiful things sa ministry nyo, mga pastor, hindi ba yun yung talagang pinagpaguran nyo, pinagpawisan nyo, at inyong talagang pinaghandaan? Wala po yan yung mga luglag-laglag lang sa puno, mga kaibigan. Tayo po, naalala niyo ba minsan malungkot sa atin? Gandang hapon po. Opo, okay lang po. Pinatawad na po namin kayo. Kanina pa po, pinatawad na po namin. Ni-reserve na nga po namin yung upuan sa inyo. Kapatid, God, ng hapon po. This is, we're just enjoying God's word, hindi ba? Enjoy lang. Di ba yung minsan nalulungkot? Look at this. When countries, Iron Curtain, ano pa yung tawag nila isa? Iron? Bamboo Curtain. Bamboo or bamboo? ACE. Ha? Bamboo? Hindi, bamboo. Ay, sa misis yung binabambu.
Bamboo. Di ba, it's really a sad thing. Kapag merong mga restricted nations na pag biglang nagbukas, then we announce. Tingnan niyo po ito ha. I-announce. Oh, this country has opened up. Hey guys, sino pupunta? I mean, we're overtaken by these developments. Pero hindi ba niyo alam yung mga cults? The cults? Ang mga kulto po, sarado pa yung bansa na yan, nakapaligid na sila dyan. Naka-ready na yung tropa nila. Naka-ready na yung kanilang mga logistics. They're already being molded and trained to get inside for the culture and for everything. Kaya pagbukas ng kurtina, zoom, they seize the day. Pasok na sila. Pero tayo, pagbukas, nag-a-announce pa lang. O, bukas na po. O, pagkatapos po, anong gagawin pa natin, di ba? Iikot pa yung missionary natin ng 2, 3 taon. Look at this. Di ba? Eh kung, alam mo, Pastor Manay, kaya ka pagpapalain ng Diyos, Don Maximo Manay, isa ka ng hasindero ngayon. Dapat ang isang gawin mo ngayon, pag mayroong mga missionary na nag-iikot, huwag mo na paikutin, pag ka na mag-ikot, punta ka sa, magkano ba kailangan mo? Ganun na dapat gawin. Kasi hasindero ka eh. Di ba? Meron kang mga pananim, meron kang mga pato, meron kang mga, ano ba yung mga hayop mo? Ang dami mong kahayupan, di ba? At tayo na. No, I'm just putting that into perspective. Because we are wasting, defaulting, forfeiting opportunities because we are not prepared. Our people, our missionaries have to go around and blah, 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 blah. And malungkot pa niyan, yung mga umiikot, pag nawalan ng gana, napagod, nagkasakit, they quit. Sayang yung 3 taon, nawala yung burden. They go back to where they came from. Hindi ba sana mas maganda, sana someday, meron na tayong program na when God calls someone, meron na tayong kagad logistics, meron na kagad tayong training, and then we'll just send them up right away, shorten the time so that we can double the opportunity to reach out. Minsan pag dumating tayo, huli na. Praise the Lord for the deputations going on in the country. Sana lang, pag-pray din natin na yung mga iba kasi nakikiikot lang. Mga nagbabakasyon lang. Sana we would be able to weed out these people as well. And that's why I commend Pastor Missionary De Ocampo because si talaga pagka ano niya, hindi na nagtagal, punta na doon. Saka pupunta Brad. Doon sa gitna ng nowhere. Sabi niya, in the middle of nowhere. Sabi niya, tapang. Ngayon, tingnan mo, may property na sila. Because people are supporting. Pastor Nable went there. Big time support, big time backup. Ang mga churches nagtulong-tulong. Now they can do more. Did you notice that? At the early goings of their ministry doon, sinasabi rin niya kanina, we are now planning to go to this village, We're going to. Ooh. That's what I'm saying. Because proper preparation took place and people responded to the challenge. The first denunciation is foolishness. Number 2, kaya meron pala, Pastor Manay, share ko lang itong pinag-uusapan natin ha. Tingnan niyo po ito. Itong pinag-uusapan namin ngayon. Sabi ko, Pastor, hindi naman nasayang yung pagpunta ko rito noon na advance, yun ang pinakamaagang attendance na nagawa ko sa buong buhay. Isipin mo, 1 month early. Mabuti na lang, binilan ako ni Sister Nida ng, ano ba yung sa Chowking, yung siopaw. Kaya okay na ako doon. Ganun lang naman tayo, bare-bare lang, masaya na tayo. Ngayon naalala ko yung ginagawa ni Pastor Manay ng church ninyo noon. Sabi ko, Mac, I remember, di ba dati meron ka nung Pastors Academy? Yung pag January, pag Enero, di ba? Naalala niyo yun? Sino nakatin yan? Sabi ko, di ba, anong ginagawa niyo pa ba? Parang natigil no? Parang natigil. Sabi ko, balik natin yun kasi kailangan continuing ang preparation natin. Kung yung mga doktor nga, mga engineers, tuloy-tuloy ang kanilang, anong tawag nila sa ganun? Yung taon-taon, merong upgrading, di ba? Kasama sa pagkuha nila ng license yan di ba? Papakita nila yan Tuloy-tuloy sila so that they can be adept and talagang sila. Disalaw tayong lalo mga preacher. Yun na lang pag-usapan namin doon. Kaya hindi naman talaga na yun. Sabi niya, sige, ganito gawin natin.
buhayin natin ulit yan. Tapos, tsaka isa pa maganda yan kasi ikaw naman ang gagastos eh. Di ba? Hindi, talaga ang church ninyo ang naggagastos nun. Naalala ko yun. Dadalhin mo kami sa isang resort. Di ba? Isang resort. 2 gabi yata yun. Tapos ang ganda ng lugar, sarap ng pagkain, ang ganda ng love gift. Tapos yung mga magtuturo doon. Kaya, mas ano yung heightened, yung pagtuturo. Hindi yung basic. Talagang mas mataas yung antas. Ang ganda nun, no? Kita mo. Ang ganda ng naging bunga. Naging part yun ng inyong ng strength ng Ngayon, sabi ko, sige, ituloy mo yan, pastor. Kasi part ng preparation yan eh. Lagi. Hindi yung pag natapos na yun na. Tapos, meron akong nakuha idea. Sabi ko, Pastor Mac, meron akong idea ang nakuha. Tawagin natin yung conference mo, mag-partnership sa BMP, pero ikaw mag-sponsor. Sabi ko, siyempre, na for Ironman Academy. Sabi niya, bakit Ironman? Di ba sabi ng Bible, iron sharpens iron. O di Ironman. Sabi niya, maganda nga yan. Sige, subukan natin. Mag-soft launch na kagad tayo. Kaya mag-ipon na po kayo ha, mga members. Dagdagan yung offering nyo ha. Kaya ko ina-announce to para alam nyo na hindi na mahirapan si pastor. Di ba? Bawasan nyo na yung mga gastusin ninyo. Bawasan nyo na yung mga ano-ano ninyo. Mga ano-ano ha. Ito, mas maganda ito. So, baka pagka this year o next year, huwag kayo mawawala. First, Ironman Academy. Bihira, di ba? Ang ganda, di ba? Yan po, preparation. Number 2, another group, another person did not dare. And he heard a denunciation that was really hanggang dibdib. Verse 25. Verse 25. Isa lang pong verse para makatipid po tayo. And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. Pangalawa po, God denounced this person because he did not dare. Alam nyo, natutuwa ako dyan kay Kyrie Irving. I would say the best handle in NBA. Nanalo na yata sila kanina raw eh. Nanalo na, no? 4-1. They would advance to the NBA Finals. At by the way, condolence po sa mga Warriors, sa mga Lakers, para naman makamove on na kayo. Ayan. Si Kyrie Irving before, pwede niyo pa i-google yan, believer yan ng flat earth. Yung ang mundo, Sir, Brad, ang mundo flat. Sipin niyo yan. Ang tali-talinong tao, di ba? Pero naniniwala siya doon. Isa po yun. Na pagdating sa dulo, mahuhulog ka. Kaya nga there was a time, exploration was limited, discoveries were stunted because ang paniniwala nila noon, pag dumiretso ka ron, laglag ka. But, thank God, there were people who defied the common belief. They defied the odds, and they dared tread Magellan, Elcano, Columbus, and prove to the world that the earth is round. At ngayon, nandito tayo. Sipin nyo yan. Kasama tayo doon. Si Magellan dito, di ba? On March 16, 1521, when the Philippines was discovered by Magellan, they were traveling days and nights. Sometimes our minds are shackled because at hindi tayo makadiskubre because we are bound by fear. May takot tayo. May mga members, they're afraid to give all-out support. Meron mga ganun sa mga churches natin. Hanggang ngayon, they still hold their punches. Up to this time, they would still hold their punches. Instead of just giving it all out. Because at the end of the day, down the road, eternity is what really matters. But holding punches, kasi may takot eh.
The fear of the unknown. The fear of the expenses. The fear of the emergencies. The fear of self-survival. All of this. Kaya nakatuwang marinig yung mga kaninang testimony. Bagong mission pa lang. Nagsusuporta na ng ibang mission. God bless you. That's the point. That's the way. That's my boy. Sabi nga, that's impressive. That's tough. Mayroon ng isang kwento. Nung Isabela, Pastor, nung galing kami sa Isabela, di ba? Galing kami kay Pastor Dennis Pagirigan sa Tumawini. Alas 10 ng gabi po, dumating kami. We were 10. Pagod na pagod kami. Diretso po yung biyahe. Pagdating namin doon sa church, sabi niya, tingnan niyo yung church. Kasi yan, laki ng compound niya, laki ng property niya eh. Pagpasok namin doon, sa church, pera, di ba? Mainit na mainit. Pawis kagad kami habang tinuturo niya yung bintana. Ang laki, parang ganito rin kalaki yung pastor eh. Ang init talaga. Ay ko, sabi namin, Pastor Den, ba't hindi mo i-aircon tong church mo? Ang dami, ang laki ng school mo. I mean, pinagpapala naman siya. Materially. Sabi niya, hindi na muna, Pastor. Siguro pag may second floor na kami, isasabay ko na yun. Kailan pa yun? Sabi ko. So, the next morning, nagpunta si Orly, siya ang nasa doon. The next Sunday po yun, Sabado yun eh. Pagdating doon, pag-preach nila, talagang tagaktak talaga. Di ba kaya nga yung, di ba, Isabela, Tuguegarao, dyan ang mainit talaga. Kung kayo po ay taga-Tuguegarao, ako, Cagayan ako eh. Kaya alam ko yan eh. Pag ang salitang Tuguegarao, tuge, ang ibig sabihin niyan, apoy. Araw. Kaya sabihin, sunog sa araw ang ibig sabihin ng Tuguegarao. Mainit talaga doon. Ibanag doon eh, tawis. So ngayon, sabi ni Pastor Orly, ano ba, pawis na pawis kayo rito, hirap na hirap. Sabi niya, ginawa ni Brother Orly, nilabas yung wallet niya. Ba't hindi natin gawin ganito? Sige, yung pinakamalaking pera dyan sa bulsa ninyo, wallet nyo, ilabas nyo. Denominasyon. Eh siya, meron siyang $100. Nilabas niya. Mag-seed money na tayo. Seed money tayo, sige. Ganyan. Wala na. Hindi alam ni Pastor paano yun, ni Dennis. Ano na siya? Kumbaga, binaypass na siya ni Orly. Init. Binaypass na. So, labasan ngayon yung mga members. Sipin nyo ha, nakaipon sila doon, Brad. 22,000. Mga Ilocano yun. Di ba Himalayan? Mabira. Maigi pa yung mga taga-Bataan, yun ang surprise attack. Yun ang surprise. Di ba? Yun. 22,000. Di ba si Brother Elvis? Di ba? Ayun, Brother Elvis, 22K. Oh, seed money nyo na yan. Wala na. The ball started to roll. Nung hapon, kinausap na niya yung kanyang engineer na pinakukompute na yung lamig, yung ganto-ganto. In one day, alam niyo yung palabas sa radyo, yung sa radyo noon yung naganap lamang sa loob ng 24 oras. Sino nakakapakinig noon yun? Yun yung kasunod ng Sibatar, di ba? Ganon. So, yun po yun. Tapos kinabukasan, tinawagan na yung member na sa bangko, pwede mag-loan, ganyan, pinakompute. 500,000. Lahat, install. In 2 Sundays, pero yun, the next Sunday, Mother's Day, naka-aircon na sila. 500,000. Yung ibang members nga na maigling mag-absent, ang gulat nila, pagpasok nila, ano nangyari, ba't ang lamig? Minamahal, let's dare. Let's dare. No guts, no glory. No pain, no gain. Balikan natin si Pastor Vic ulit, itong para magising siya. Isipin yan. 70 na siya, iiwanan daw niya yung kanyang hypermart na pinatatayo, tapos pupunta sa Bicol at his age. That's courage. Leaving the comfort zones at his age. But discoveries happen when people dare. Sabi nung steward, I was afraid. Takot ako eh. Tinabi ko na lang. Kasi malupit kang amo. Sinisi pa yung amo. Grabe yan. Kung walang nangyayari, walang nagagawa, huwag ka nang manisi ng iba, kapatid. Tingin na lang tayo sa salamin kasi walang problema sa Bible. Walang problema sa pangako ni Lord. Andyan na lahat yan eh. Nasa atin na lang. Lakas loob lang. Lakas loob. Tanyo yung mga mister kanina. Diba? Lahat sila pareho, di ba? Ang misis ko nandoon.
Lahat sila, maganda. Di ba, ang tanong nyo, bakit kaya sila nagkaganon? Di ba? Bahala na kayo. Sabi ng Jeremiah, show thee great and mighty things. Alam nyo ba, there was a time, during the Spanish time, the exploration era, nung exploratory era, yan panahon nila Columbus, when they were trying to see the possibility of defying what's the common establishment. Alam nyo po, merong silang coin noon. Meron yatang coin eh. Yung coin nila, Spanish coin, nakalagay doon, Nomas Ultra. Naka-inscribe. Ibig sabihin, no more beyond. Sabihin, merong katapusan. But when these people rose to the occasion and took the challenge and they circumnavigated the globe, they came back and said, no, it's not flat, it's round. You can just go anywhere. America was discovered, blah, 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 and so forth. Ano ba yun, sir? And then you know what? Nag-mint sila ulit ng coin. Tinanggal nila yung salitang no. Naiwan po yung mas ultra. More beyond. Mga pastor, more beyond. Hindi ko ngayon maring ano tayo, but more beyond. Lalaki rin niya magawain natin. Katulad kanina, di ba? Yung pinapakita yung video. Nakita nyo? Nakita ko kayo, nakakunot-no kayo. Talagang parang ina-adjust nyo yung salamin nyo para makita nyo lang yung mga mukha eh. Yung pala naman, pipindutin lang doon, gaganon lalaki na. Di ba sabi natin, wow! Pwede naman pala. Mga kapatid, pwede po. By the grace of God, pwede naman pala. Pwede ka rin ba magkaroon ng building? Pwede naman pala. Magugulat ka. Basta pipindutin lang ng technician. Sometimes, and by the way, nothing started big. Everything started tiny. Nobody was born expert. Everybody started as a rookie. Dahil later on sabi mo, pwede naman pala. Di ba ganun ang nangyari niyan? Katulad nito. Look at this beautiful building. Di ba nung kami nag-usap, Pastor Mac, sabi ko, Pastor Mac, ganda ng building mo. Usap-usap lang kami niyan eh. Ganyan. Siguro pagkatapos, sabi siguro nila ni Ma'am Nida, pwede naman pala eh. Pwede naman palang i-aircon. Pwede naman pala eh. Yes. With God, possibilities are unlimited. And God, you only need to dare. After the voyage, mas ultra, more beyond. And then the Bible tells us, thou wicked and slothful. Alam niyo ba yung sloth? Alam niyo ba di ba yung merong hayop na sloth? Hindi lang nagalit dahil hindi ginamit. Yung sloth kasi, pag nakita niyo yun, nakakita ko sa minsan sa YouTube, merong isang sloth sa Spain, tumawid ng kalsada. Aba, gumawa talaga ng eksena. Traffic talaga, Brad. Traffic. Talagang ang bagal pala. Nakita na ba kayo nun? Kabagal pala talaga niyan. Kapatid, ang bagal talaga. Pero ang cute, yung mga driver, babaan yung mga pasahero, video sila, kuha sila, picture. Talagang tinaga nila talaga. Ang tagal talaga. Bago nakatawid po, yung slot. Ha? Ano? Pwede pala, ano? Hindi, nagalit nga eh. Pag mabagal ka nga, nagalit nga eh. Di ba, kahit sa pila, pagka ang bagal-bagal. Ano ba, bilisan mo, di ba? Oh, kayo nga minsan, kahit sa traffic, di ba, pagka yung go na, tapos, hindi pa nag-go, binubusinahan mo eh, di ba? Senior na talaga ito si Pastor Vic eh. Iba-iba na yung tingin niya sa sinasabi natin eh. Baliktad na. Di ba? What's the point? The point is, when we take our time, when we try to do yung sinabi ni Pastor Manay kanina na rescue team. Pag sinabing rescue team at siya na ina-activate, wang yan. Di ba? Wang. Meron ako naalala. Meron akong kinasal na Chinese. Nagkataon, by the way, yung mayor sa Tarlac, di ba?
Marami ng spy dito sa Pilipinas, ha? Kaya magpakabait kayo sa akin. Ha? Ano man ang mangyari, sagot ko kayo. Kaya, doblehin mo ang bait mo sa akin, Mac. Okay. Yan ang kinasal one time. Parehong estudyante about to graduate. Somebody referred me. Okay. Sabi niya, what's your name? Mr. Wang. How about you? Wang. "Oh, I cannot marry you. Ay, why, Pastor? Wang is... bawal sa Pilipinas ang Wang. Panahon kasi ni Pinoy yun eh. Panahon ni Pinoy. When we do the minimum, when we take our time, when we know that there's an urgency and the task demands speed, and then relax tayo. You may be doing, you may be walking, but if you're like a sloth, you can also gain the ire of above. Alam mo na ngang kailangan mabilis. Dapat doble. Tapos relax, complacent, satisfied. That's why Paul said, redeem the time. Redeem the time means purchase opportunity. As Jesus said, let us work while it is day, because the night would come when nobody can work anymore. Don't play it safe. Mga kapatid, sa panahon pong ito, I really don't know what's... Iba na ang takbo eh. I don't know if you can feel it in the air. There's something different now. Parang may kakaiba ng ihip ng hangin eh. You know, something is just... Parang something is brewing. No, something is... I don't know. Maybe it's just time, you know, yung sabi sa Bible. But what I'm just saying is this. Mga kapatid, if you can push a little bit more, give it a harder push. If you can shell out a little bit more, try to drop more on that offering plate. If you can pray a little bit more, pray more. Because complacency is not acceptable at this point in time. Even Satan, sabi ng Revelation, he knew that he has but a short time. What he is doing, he is on a double time. He is not marking time. He is on a double time. He knew that his time is about to expire. Lakas loob lang po tayo, mga minamahal. Mga pastor, tanong ko nga kayo. Chismis lang. Nung kinasal kayo, magkano pera nyo? Si Pastor Bonyo, galang nyo kung paano kinasal yan? Walang pera yan eh. Ang asawa niya, ang niligawan niya, nurse. Alam nyo, saan niya isinakay si Mila? Nag-arkila siya ng jeepney, pampasahero. Yun ang bridal car. No, I'm not kidding. Sabi niya, anong handa mo? Tinapay lang, tsaka malamig na tubig. Sabi, kung talagang gusto nila makita yung kasal namin, hindi pumunta sila. Di ba? Tama nga naman. Hindi naman sila pumunta doon para kumain eh. Di ba? Maganda eh. Pero I'm not exage. That's not an exage. But look at that. Lakas lang ng loob. Faith. That's how it works. That's how it works. Last but not the least, 42, the next verse to the last verse, they did not care. Tingnan niyo po yung verse 35. Isang verse na lang po. Isa-isa lang. Kasi the whole verse. For I was anhungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. What is that? Di ba? Pagkalingayan. Act of caring. The third thing, why Jesus denounced a group of people here, because they did not care. If you read the whole verse, down the road, down the chapter, andun po yun. I appreciated Pastor Mac dahil siya ang nandito ngayon. We don't want to put anyone on the spot. But I don't know, baka hindi rin gusto ni Pastor. But alam nyo, Pastor Manay is kaya ang leadership ni Pastor Manay is strong, solid. Because the followers, yung kanya mga kapwa preachers, yung mga naging bunga niya,
na alam nilang at nararamdaman nilang nagmamalasakit si pastor sa kanila. Di ba may kasabihan nga, hindi mahalaga, I don't care how much you know. I want to know how much you care. Di ba? Kaya ang leadership, it's not about it's not about no. I think it's more the language of the heart. When it permeates the other's heart, the bond and the connection will be strong as a steel. Actually, yung sabi niya, Ed, namumroblema ka sa Bible school. Alam ko, namumroblema ka dyan. Tagal na niyan eh. Paikot-ikot ka. O dito, baka sakaling pagpalain kami. Baka pagpatayo kami dito. Sige, dito na tayo. Bigyan kita ng floor dyan. Sige. Graciously offered that. Para yung vision na mag-train tayo ng maraming estudyante. He cared about that vision. Same vision, same heart. Nung yung aming isang kamanggagawa na ngayon na bedridden almost, ay nangangailangan ng support kahit na medyo makulay ang kasaysayan. Papadala siya. Papadala siya buwan-buwan ng konting tulong sa gamot. Bethesda family, you are blessed. Amazing Grace, you are blessed to have a leader who cares. Di ba ang ganda, ang sarap sumunod sa ganun? Hindi maangas, hindi makontrobersyal, hindi yung fancy, di ba? Hindi ma-fireworks. Simple lang, di ba? Simple lang. Tanim lang ng tanglad, alaga lang ng ano. Simple lang. But he cares and shares and reaches out. Mga members, ang pastor po talagang regalo po ng Diyos yan sa atin. At of course, ayoko namang lagyan ng kuhit yung aming daigdig. Pero hindi lahat ng pastor ganyan. Yung mga pastor na gagamitin ka. They will use you and abuse you. It's not. Di pagpastor ay okay. I hate to say that. But salamat at ilang taon na kami magkaibigan ni Pastor Manay? Halos 48 years. Isang bagay lang masasabi ko sa kanya. Wala akong masabi. Ganyan po. That's a preacher and a gentleman. If I would put it that way. Kaya yung malasakit, hindi na matatalo si Bongo. Si Rafi Tulfo, isumbong, hindi na matatalo yan. Dahil yung kanilang pagmamalasakit has created a political base na hindi mo kayang i-argue kung ano man ang kanilang political ideology because they felt that through their initiatives, natulungan sila. Punta ka sa ospital, wala kang babayaran. Hindi mo pa alam yun? Sige, magkasakit ka, punta ka sa ospital. Try mo. Jesus said in Matthew 9:36, when he saw the multitudes na parang mga tupa na walang mga pastol, you know what the Bible said? He had compassion. That the word compassion, yung Greek word niyan ay splanknology. That doon ang galing po yung salitang splanknology. It's a medical field of study. Ang ibig sabihin nun, study of the internal organs. Kaya nung nakita po ni Jesus yung mga tao, ibig sabihin nun, he felt it. He felt it. Naramdaman niya yung kirot. Naalala ko kayo nasa Russia kayo, di ba, Pastor? Nakita ko yung picture nyo eh. Pastor Manay, bagay pala sa Ibrad yung, yung nasa Russia ka, para yung ulo mo natatakpan, di ba? nung nasa Russia kasi si Pastor, parang tumangkad siya eh. Meron siyang ganun, meron siyang nakaano sa leeg. Halos yung mata na lang ang nakalabas. Tapos lahat talagang puro may thermal pa yan eh. May thermal. Kasi -25 freezing talaga eh. Pero sabi niya sa akin, nung tinanong sabi niya,
Pero Ed, nanunuot yung lamig. Kahit na nababalot, pero nanunuot. Yun po yung ibig sabihin ng word na yun, compassion. Nanunuot. You feel it in the inside. Hindi lang yun, ay kawawa naman, and there. Then you move on. No. Parang yung doon sa Samaritan, kawawa, half dead, tinignan lang, alis na yung isa, Levite. Nakita nung isa, alis lang. But the Samaritan stopped, knelt, took, healed, and brought to the inn. Yun po yung word, compassion. Pagka gusto nyo yung medyo millennial illustration, nakita na ba kayo nung young people na meron siyang iPhone 15, yung titanium, tas nalaglag sa simento? Nakita nyo ba yung reaction? Parang tumigil ang pag-inog ng daigdig. Tumigil ang tibok ng puso eh. Di ba? Kaya nung panahon natin, di ba, yung mga kasama ko dito, yung 3210, naalala nyo? 3310. Kahit malaglag yan 10 beses, magkalagas-lagas yan, ibalik mo lang, buhay yan. Ang titignan mo nga yung simento ko nadurog eh. Philippians 1:8 says, the bowels of Jesus Christ. Jesus, Jerusalem, Jerusalem, before Lazarus, he wept. At the cross, he said, forgive them. It is very sad sometimes when our faith becomes casual, mechanical, ritualistic, skin deep, and it doesn't sink anymore. Yung mga preaching, di ba? Minsan yung mga bago, pag yung preaching, minsan, even yung mga preaching noon, mga preaching, para bang, it's just one of those days. Preaching, okay, it's over, invitation, then go home. Parang nawalan na nung, yung kondensada ba? Parang evaporada na lang ang dating. There are 3 verses that may indict us all. Is it nothing to you that pass by? Lamentations. Psalms, no man careth for my soul. Jeremiah, summer is ended. Harvest has ended. And we are not saved. One story about Mahatma Gandhi. Alam niyo po ba, it's a very sad. When I read this, I almost, muntik akong malaglag talaga. One of the stories that I read about Mahatma Gandhi, as a student, he was searching by then. Punta siya sa isang evangelic, sa isang Christian church. Pagpasok niya ron, you know what the usher did to him? Hindi siya binigyan ng upuan. Sabi sa kanya, Brother June, sabi sa kanya, worship with your own people. And the rest is a tragic history. Almost 1/3 of people are going to hell because someone did not care as an usher. Kaya mahirap mawala sa isip si Ate Del Arias eh. Sayang di ko nakuha yung video ni Ate Del Arias. Kung merong isang tao na naging guro natin, asawa ni Pastor Mar, kahit na nung medyo na yung mind niya, na-stroke na siya, di ba? Pag pinakanta ni Pastor Mar ng kanta, ano yung theme song niya? Souls are crying, men are dying, won't you lead them to the cross? Sipin nyo ha, pag pinakanta ni attorney yun, buong buo, with clarity. She is an epitome of someone who felt the magnitude of the cross and the gospel. Sana po wag tayong ma-sidetrack unconsciously. Like Abu Dhabi, Bangkok floodings, alam niyo po yung nangyari dyan. Glamorous yung mga cities na ito, but they missed one fundamental structure, the drainage system. Sana po wag tayong ma-sidetrack ng glamour ng daigdig na ito. Fast pace, the props, the glitters,
And sometimes we miss the most crucial part of our calling. And that is, you are here and I'm here for one reason, to reach someone for Jesus Christ. I hope earthly cares won't allure us and that temporal things would stick to us and forget the kingdom pursuits. Depart from me, Jesus said. Let me close. The term, yung pong term na occupy, this is, pag tinignan niyo po yung pong word na occupy, it's a trading word. It's original. It's a business term. Pero, naalala niyo ba nung Brad yung sa huli? Naalala niyo ba ito? Kahit i-google niyo, di ba? Naririnig ko sa matatanda eh. Nung panahon ng Japanese occupation. Di ba? Japanese occupation. Ano po yung nangyari nung panahon na yon? Di ba? That word occupy, when the Japanese came to occupy, Japanese occupation, from city to city, town to town, barangay to barangay, they expanded. They spread one by one. Kinupkup po nila tayo. And you can ask your parents and they can tell you about the guerrilla thing. They can tell you about those sad things. But that's our duty. That's our job. To occupy means let us conquer one barangay, one family after family, one person after person, one city after city, one town after town. Hindi natin magagawa ang lahat. Napakalaki ng nasa paligid. But we can do something, pastors. Members, hindi natin kayang itumba ito. Naalala ko nga isang pastor sa Quezon, nagpunta kami doon, birthday niya. Laging sinasabi ng mga members, pastor namin pagod na pagod, lagi na yan, sipag-sipag, araw, gabi, Bible study. So, tinawag kami ngayon na matatanda, nagbigay ng payo. Pastor Tan, kayo po, ano po masasabi niyo sa akin, pastor? Sabi ko, pastor, alam mo, hindi mauubos yung mga unsaved. Kahit araw, gabi, hindi mauubos yan. Uusbong at uusbong yan. Binalance ko lang ng konti. But folks, hindi natin kayang iwin ng buong Las Piñas, but at least we can do something. And give it the best shot that God has given you the opportunity. Pastors, let me stop with this one illustration and I'll call Pastor Manay. Michelangelo. There was a story about this Italian sculptor and artist. Meron siyang isang malaking marble stone. Tapos, chini-chisel niya. Being a sculptor. Meron daw bata na dumadaan. Observing siguro kapitbahay or what. So, gano'n lang. Daan lang siya. Then one day, nung unveiling na, tapos na, merong unveiling, di inano na po, di ba? Lumabas po yung napakagandang ng anghel. Andun yung bata. Tapos sabi daw nung bata, kinalabit niya raw si Michelangelo. Sabi, Sir, paano nyo nalaman na merong anghel dun sa loob ng bato? Pastors, I hope and pray that God will unveil beautiful angels in your ministries. Prepare, dare, and care. And out of that marble stone that you have, God can sculpt or can chisel beautiful angels. And you will look back and say, God is good. And it's good. Mga members, again, thank you so much. Be faithful. Your pastor, we as pastors, we count on you. You are on our teams. Isang team po tayo. And we are happy to see you there. Please, huwag kayong bibitaw, huwag kayong manlalamig. Kahit na mahirap po, just stay the course. Kahit na minsan discouraged na kayo, tatitisod kayo, just stay there. Because wala na pong mas gaganda pa sa buhay ng maglingkod at maging tapat sa ating Panginoong Yesus. I would like to congratulate you for another year, and Pastor Manay, congratulations and thank you. Amen. God bless. Amen. Pwede mo bang tayo po'y tumayo?
Now, I want to talk to the members because this missions conference is intended for you. With the presence of our pastors and our speaker, it is for the purpose of encouraging us. Para pag-pray sila, palakasin sila, at higit sa lahat, tayo po, mga miyembro po ng church na ito, yung ating mga matatanda, yung ating mga kabataan, tayo po ay nasa 51 years na, but there is another year, that is on the 52nd year. What we need to do, just what the preacher is talking to us tonight, we will prepare, we will dare, and we will care. Amen? Pag-pray natin itong mga kabataan natin, mga magulang na tayo po ay magkakaisa sa gawain ng ating Panginoon. There is another year to work and occupy till Jesus comes. Tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Panginoon, Lord, you rebuke our hearts tonight as well as you open our minds and our hearts tonight. Marami, Panginoon Diyos, na mga bagay we almost miss because we are afraid. Ngunit salamat sapagat ngayong gabi po, Panginoon, sa kahayagan ng iyong banal na salita. Salamat po sapagkat kalooban ninyo na kami ay maghanda. Kami, Panginoon, ay magkaroon ng tapang. Kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagnanais na tumulong maging bahagi ng gawain sapagkat ikaw na siyang aming Panginoong Diyos ay mayroong pangako sa amin na ang iyong presensya ay palaging sa amin hanggang sa katapusan ng mundo. Ngayong gabi, Panginoon, hamunin mo po ang aming mga sarili muli sa gawain. At ang iglesia ito, Panginoon Diyos, ay muli pong gagawa sa panibagong yugto ng aming pong misyon. Tumawag kayo muli, Panginoon, ang iyong mga lingkod na gagamitin. Magbukas muli kayo, Diyos ko, ng mga pintuan, katulad po ng ang Apostol Pablo, na you have opened the door, effectual, and there are many adversaries. Yet, ang iyong presensya ay sumakanya. Pinagpala mo po, Panginoon, ang kanyang gawain. The same as, Lord, to us tonight. Help us, Lord, to continue the ministry of occupying the world through the gospel of Jesus Christ our Lord. For a silent moment, please. Sa mga membro po ng church, mga kabataan natin, ikaw ay malaking bahaging ginagampanan. I would like to encourage you to dedicate your life tonight. You say, Lord, if you will give me another 1 year, just 1 year, mula ngayon, hanggang susunod naming anniversary, and I don't know the rest, what's next. Ako'y magpapagamit, Panginoon, sa iyo. I will prepare, I will dare, I will care for the souls and for our church. Pwede bang ikaw ay humakbang mula dyan sa iyong kinatatayuan? It might be ang ating altar po maigsi o kulang. But tonight, if the Lord will give us another year, would you like to come and say, Lord, use me. Bata ka man, matanda ka man, nais kong lumapit ka sa harapan. You make a decision tonight. Make a decision. Make a decision. Would you like to come? Yung ating mga kabataang tumutugtog, would you like to come? Bring your instruments with you and say, Lord,
Gamitin mo ako, Panginoon. The part of your work, your ministry. Maaring nais magsuko ng buhay mo sa Panginoon at gusto mong mag-aral sa Bible School. Magpastor ka balang araw. You can do the decision tonight. And God will do the rest. Amang Diyos, salamat. Akin pong dinudulog po sa iyo, Panginoon, ang mga kapatirang ito. Bless their lives, Lord. Protect them. Tulungan mo sila magpatuloy ng pagdilingkod. Magkakaisa po kaming muli sa isang taong darating. Sa gawaing misyon, paghayo, pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. And at the same time, Lord, I pray for my brothers, pastors, encourage us more, Panginoon. Kami po yung magpatuloy, bagamat dami ng mga discouraging moments sa buhay. And yet, you are great. Dakila kang tumawag sa amin. Marami pong salamat muli sa pagkagamit mo kay Pastor Edwin Tan. Salamat sa kanyang ministry, sa kanyang pamilya. Salamat, Panginoon, sapagkat ang gawain mo, Panginoon Diyos, na napakalaki at dakila, ay ginagamit mo kaming malilit lamang para po sa iyong kapurihan. Binabalik namin sa iyo, Diyos, ang lahat po ng karangalan, sapagkat ito po yung aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.